Ako si Maria at ito ang aking kwento. Pagdating sa tapat ng kanyang kotse, hinila ni Jasmine ang kamay sa kanya. Alam ni Jet, wala sa mood ngayon si Jasmine dahil nakabosangot to ng mukha. Mukhang di nagustuhan ang sinabi niya sa mic na yon. Pero totoo naman yung sinabi niya sa lalaking yon. Sinayang nito si Jasmine. Matagal na siyang may gusto kay Jasmine. Unang kita pa nga lamang niya dito. Noon, minahal niya na ito. Saksi siya kung paano to umiiyak sa gagong mic na yon. Ang di lang alam ni Jasmine, sa tuwing nakikita itong umiiyak kapag naglalakad sa pasilyo ng ospital noon, parang dinudurog ang puso niya. Nung napadaan siya sa kwarto nito noon, narinig niya mismo sa magulang ni Jasmine na hiwalay na to at si Mike. At may balak pa itong dalhin sa ibang bansa, si Jasmine. Kaya naman sinunggaban niya ang chance para magustuhan siya ni Jasmine. Mahal niya ito, kaya iniwan niya ang bansa at ang lola niya at pinili na magtrabaho sa Switzerland kung nasaan ito. Ang kaso, kahit anong gawin niya, napakahirap abutin ng isang Jasmine Crawford. Ginawa niyang lahat para mahalin to at magustuhan, pero hindi siya nito minahal. Hindi nagbago ang pakikitungo nito sa kanya, may alaala man ni Mike o wala. Mabuti na lang at nagustuhan siya ng mag-asawang Crawford, ang magulang nito. Nung magtapat siya sa mag-asawa na mahal niya si Jasmine, ang akala niya magagalit to, pero mali siya. Natuwa pa ang mag-asawa sa pinagtapat niya at ipinagkasundo siya kay Jasmine. Sobrang saya ng mga panahon yon dahil sa ayaw man o gusto ni Jasmine, wala tong magagawa kundi pakasalan siya. Paulit-ulit na napamara si Jet sa isip niya. Dapat nun pa siya sumunod kay Jasmine para di na sana nakalapit pa dito si Mike. Eh di sana hindi bumalik ang alaala nito. Sa nakikita niya ngayon, mukhang mahal pa rin ito si Mike. Hindi siya papayag na makawala si Jasmine sa kanya. Ang tagal niyang hinintay na mapasa kanya to. Iniwan pa niyang lola niya na matagal para dito. Kaya't dapat lang magbungang lahat ng sakripisyo niya. Pagdating sa restaurant, bumaba siya para sana pagbuksan ng pinto sa Jasmine. Pero bumaba na to. Hindi man lang siya nito hinintay. Iniwan siya nito na parang wala itong kasama. Kaya naman hinabol niya to tinawakan sa kamay. Hindi ka ba masayang makita ko, Jasmine? Hindi ako sinungaling, kaya hindi ang sagot ko. Tumikwas ang kiling ni Jasmine. Na makita ngumiti pa si Jet sa pangbabasag niya rito. Ano nakakatawa? You! Masungit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Umirap na lang si Jasmine kay Jet saka hinilang kamay niya na hawak nito. Hinayaan lang niya kanina si Jet na hawakan ang kamay niya dahil alam niyang nakatingin si Mike. Pero wala na si Mike at wala nang dahilan para hawakan siya nito. Sungit? Bulong ni Jet habang nakasunod ng tingin kay Jasmine. Nauna na tong dumating sa mesa kung nasa na magulang nito na sina Ferlita at Jeremy. Di nagtagal dumating din si Fernan. Jasmine, we have to discuss about your wedding. Panimula agad na Jeremy pagkaupo pa lang na mag-fiancé. Nagtaka naman si Jasmine. Akala niya simpleng pagkain lang to sa labas dahil dumating na si Jet. Yun pala'y pag-uusapan tungkol sa kanilang kasal. Tumikim muna si Jeremy bago nagpatuloy. Alam niya, magugulat si Jasmine sa desisyon nila ng kanyang asawa. Total naman, bumalik ng alaala mo. Kaya nagdesisyon kaming ipakasal agad kayo ni Jet next month. Napatayo si Jasmine sa sinabi ng kanyang daddy. What? Pero dad naman, masyado naman yata kayo nagmamadali. Kaya ba bumalik ng mas maaga sa bansa si Jet dahil dito? Jasmine, sit down, saway ng mami niya. Hindi ba't sinabi mo sa amin na hindi ka tututol sa magiging desisyon namin? Me and your dad decided to set the date of your wedding. Di na mababali ang desisyon namin. Tsaka napag-usapan na namin to ni Jet. Pumayag siya na magpakasal kayo next month. Awang ang labi tumingin si Jasmine kay Jet. Patay mali siya na parang di naririnig o nakikita ang pagtutol niya. Noon pa man alam niya nang mahal talaga siya nito. Kaya nga atat na atat to noon pang mapakasalan siya. Pero tumatanggi siya dahil may maidadahilan pa siya. Sinasabi niya na gusto pa niya ng konting panahon. Pero ngayon mukhang wala na siyang magagawa pa dahil nakaset na palang lahat. Pagkatapos ng dinner umalis siya agad. Pagkatapos niya magpaalam sa kanyang magulang. Hinabol naman siya ni Jet at tinawakan sa braso nang maabutan siya nito. Jasmine, mag-uusap tayo. Hinila ni Jet si Jasmine papasok ng kotse nito. Nabigla si Jasmine nung yakapin siya nito na mahigpit. At ang mas kinagulat niya, hinalikan siya nito sa labi. Ano ba, Jet? Bitiwan mo nga ako?
Pinaghahampas to ni Jasmine sa dibdib palayo sa kanya dahil pinipilit itong halikan siya sa leeg. Naninibago siya kay Jet ngayon. Hindi naman to ganoon nung nasa Switzerland pa sila. Hindi siya binabastos o pinipilit hawakan. I'm sorry, nadala lang ako ng selos ko. Galit na sinuntok ni Jet ang manibela ng sasakyan niya bago namumula ang matang tumingin kay Jasmine. Nasasaktan siya dahil alam niya mahal pa ni Jasmine si Mike at wala siyang laban. Nakita niya paano magtinginan ang dalawa kanina sa simbahan. Siya ang fiancé subalit parang siya ang third wheel sa dalawa. Mahal na mahal kita, Jasmine. Alam ko na hindi mo ako mahal, pero hindi ibig sabihin nun papayag akong mabawi ka sa akin ng Mike na yon. Tsaka sinaktan ka niya, diba? Ba't parang di ka galit sa kanya? Di sumagot sa Jasmine. Pinahid niyang labi gamit ang likod ng palad niya. Para alisin ang bakas ng halik nito sa kanya. Di niya makuhang magalit dito dahil alam niya nagsiselos lamang to. Pasensya ka na rin, Jet. Hindi ko naisip yung nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak kumatras sa kasal natin. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Aalis na ako. Hindi mo na ako kailangan pang ihatid. Di nagpapigil si Jasmine. Sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa kondo ni Lisa at Marie. Doon muna siya para pagaanin ang dibdib niya dahil ang bigat talaga nito dahil sa biglang desisyon ng mommy at daddy niya. Ipapakasal ka ng parents mo next month? Ang bilis naman. Gulat na reaksyon ni Liza nang ikwento niya rito ang sama ng loob niya. Kasalukuyan silang naririto at umiinom ng wine. Hindi siya sanay mag-inom pero kailangan niya to ngayon. Bakit kasi? Hindi ka tumangging magpakasal kung ayaw mo naman. Hindi ganon kadali yon, Marie. Nangako na ako kina dad at mommy. Ayoko naman na ma-disappoint sila sa akin. Ang gusto kasi ni mommy mapunta ako sa tamang tao at kay Jet yon, sagot niya. Inihanda ni Mike ang mga pagkaing niluto niya para kay Jasmine at sa paralegal nito na si Mrs. Pilar. Nalaman niya kasi na hindi kumakain sa tamang oras si Jasmine kaya naghahatid siya ng pagkain para dito. Kakotsaba siya ni Mrs. Pilar na wag sasabihin kay Jasmine. Siya ang nagpapadala ng mga to kaya naman kinakain to ni Jasmine. Kapag nalaman kasi nito na siya ang nagluto ng pagkain, baka masayang lang at di nito kainin. Kahit man lang sa gantong bagay, napapakita niya pa rin na mahal niya si Jasmine kahit wala itong alam at maalagaan niyang kalusugan ito. Alam naman niyang di lang siya naapektuhan ng paghiwalay nila. Alam niya ito rin apektado. Napansin niya yon dahil madalas na itong nakita na wala sa sarili at tulala. Doc Mike, wala si Jasmine ngayon kasama niya si Doc Fajardo. Kaya masasayang lang di niya makakain yung pagkain dala mo. Impormang bungad ni Mrs. Pilar kay Mike nang makita to. Natawa ang matanda na makitang nalungkot to sa sinabi niya kaya tinapigilang sabihin kung nasa ng dalawa. Narinig ko kanina may date sila, Doc Mike. Pupunta yata ng Italian restaurant at saka narinig ko rin, Doc, na may plano silang pumunta sa bahay ng lola ni Doc Fajardo. Aalis si Jasmine, kasama ng lalaking yon? Nang sabihin kay Mike ni Mrs. Pilar kung nasa ng dalawa, agad niyang pinuntahan ang restaurant kung nasa ng mga to. Sa entrance pa lang nakita agad niya si Jasmine kasamang fiancé nito. Mukhang masaya ang dalawa at nakangiti pa kaya hindi niya maiwasan na makaramdam ng selos. Di naman ngumingiti sa ibang lalaki si Jasmine noon. Natatakot tuloy siya na baka mahulog ang loob ni Jasmine kay Jet. Pwedeng mangyari yon lalo na ngayon galit to sa kanya. Baka mabaling ang dating pagmamahal sa kanya ni Jasmine para sa lalaking to? No! Hindi siya papayag na mangyari yon. Hanggat di kasalang dalawa may chance pa siyang mabawi si Jasmine. Halata, nabigla si Jasmine na makita siya nakatayo sa gilid ng mesa nila. Mas nagulat to na makita ang rosas na nilapag niya sa gilid ng mesa nito. Wala siyang pakialam kung maging bastos man ang dating niya kay Jet. Wala siyang pake kung magalit man to sa kanya. Ang mabawi si Jasmine ang mahalaga para sa kanya at wala nang iba. Galit na tumayo si Jet. Tiningnan si Mike ng masama. Ano bang problema mo? Nakita mo nang magkasama kami, hindi ba? Nambabastos ka ba? Bakit? Natatakot ka ba? Nagahamong sabi ni Mike. Sa pagtingin-tingin kay Jasmine nung asawa ko pa siya, nambabastos ka din naman, di ba? Saka hindi pa kayo kasal kaya pwede ko pa siyang bawiin sa'yo. Huwag mong sabihin sa akin natatakot ka, Doc Fajardo. Ako? Matatakot? Ang yabang mo ha? Baka nakakalimutan mo, fiancé niya na ako ngayon. Tinaas ni Jasmine ang kamay nang susuntukin sana ni Jet si Mike. Kaya napangisi si Mike at nagmamalaki to, tumingin sa karibal. Kahit galit si Jasmine halata na ayaw nitong masaktan siya. Kumuyom ang kamao ni Jet. Jet, calm down, okay?
Huwag mo nang patulan si Mike dahil nakakahiya kapag dito pa kayo nag-away. Kung gusto niyo doon kayo sa labas, sabi ni Jasmine. Matangkad lang si Mike ng konti at maskulado. Kung aawat siya sa dalawa, siguradong maiipit lamang siya. Kaya bahala silang mag-away sa labas. Tumayo si Jasmine, kinuha ang bag niya. Pero nang aalis siya, pinigilan siya ni Mike sa kamay. Nagustuhan mo pala, mabuti naman. Nakangiting sabi ni Mike kaya't kunot ang noon niya. Nang tingnan ni Jasmine ang kamay niya, nanlalaki ang mata niya. Unconsciously, dinampot niya pala ang bulaklak na bigay ni Mike sa kanya. Kusang gumalaw ang kamay niya para kunin to. Excuse me, hindi ko nagustuhan to, no? Dinampot ko lang to para isampal ko sa'yo. Aniya sabay sampal ng bulaklak sa dibdib nito. Nagmamadali siyang umalis para iwan ang dalawa. Naririnig niya pa ang tawa ni Mike at pagtawag naman ni Jet sa kanya. Ang kulit ni Mike eh. Kailan ba to titigil sa paghahabol sa kanya? Kahit saan na lang siya magpunta, bigla na lang tong sumusulpot na parang kabuti. Dahil kasama niya si Jet na dumating dito sa resto, wala siyang dalawang kotse kaya naman pumara siya ng taxi. Nanlaki pa ang mata niya nang biglang may sumakay sa tabi niya bago pa makaalis ang taxi. Sumakay si Mike, todong ngiti pa na para nagmamalaking nasundan siya nito. Ano ba? Bumaba ka nga? Manong sandali, bababa mo ng lalaking to? Walang bababa, Manong. Asawa ko naman ang babaeng to eh. Pirining kita ni Jasmine ng mata si Mike na tumatawa pa habang nagtaas baba ang kilay sa kanya. Feeling niya inaasar siya nito. Lumayo siya dito pero umusod to papalapit sa kanya. Inawakan nito ang kamay niya kaya naman malakas niya itong sinampas. Pero nahuli nito ang kamay niya tinawakan kaya naman hinihila niya ito. Ang kulit naman ito. Nang mapatingin siya sa driver ng taxi, nakita niya na pinagtatawanan sila nito. Ano ba, Mike? Huwag kang isip bata, nakakahiya ka eh. Siya na lang napagod kakahila ng kamay niya kaya tumigil siya. Naramdaman niyang humigpit ang hawak ito sa kanya. Ewan ba niya? Imbes na magalit siya at sampalin ito, hindi niya naman kaya na magawa. Siguro dahil aaminin niya na miss niya si Mike. I've missed holding your hand like this. Mababa ang tono, nasabi ni Mike habang mahinang pinipisil ng mahina ang kamay ni Jasmine. Mabuti na lamang at naabot nito sa taxi bago pa to makaalis. Sulit ang panggugulo niya sa date ng dalawa dahil nahawakan niya ang kamay nito. Exaggerated man ang dating pero ang selos niya at takot itong nakarain na pawi nang mahawakan niya ang kamay ni Jasmine. Ganito pala kapag nagmahal. At mahal na mahal mong isang tao, nagagamot ang sakit na hindi kayang idaan sa gamot? Hindi mo dapat hinahawakan ng kamay ko, Mike. Baka nakakalimutan mo. Ikakasal na ako sa iba. Mali ang ginagawa mo, hiwalay na tayo, kaya magkaroon na tayo ng kani-kaniyang buhay. Masanay ka na dapat na wala ako. Tumingin siya sa kamay nila ni Mike na magkahawak. May lakad sila ngayon ni Jet para bisitahin ng lola nito. Pero parang ayaw niyang umalis dahil mas gusto niya na ganito lang sila ni Mike. Galit dapat siya pero bakit ganito? Ang galit sa puso niya nalulusaw na. Alam kasi niya na talagang mahal na siya ni Mike at nagsisisi to. Natatakot lamang siyang magtiwala dito dahil baka masaktan lamang siyang muli. Jasmine, hindi ako susuko kasi alam kong mahal mo ko. Tsaka walang hirap ng paghahabol ko sa iyo ngayon kumpara sa effort na ginawa mo nun para sa akin. Mahal kita at di kita susukuan. Ipapakita kong di lang ikaw ang kaya mag-effort para sa ating dalawa. Lalambot din ang puso mo sa akin dahil alam kong mahal mo pa ako. Bahala ka sa buhay mo. Basta ngayon pa lang sinasabi ko nang wala kang pag-asa sa akin, no? Nang makarating sa tapat ng gate ng Crawford Mansion, bumaba siya kaagad. Akala niya aalis na si Mike pero paglingon niya nakabuntot pa rin to sa kanya. Ay, ano bang problema ng lalaking to? Huwag mong sabihin sa akin na balak mo kung sundan hanggang loob. Pwede ba? Kumikinang pa ang matang tanong nito. Hindi, umuwi ka na. Aniya bago to iniwan. Minsan talaga may pagkaisip bata si Mike, nakakainis. Di siya nakakain kanina dahil dumating si Mike, kaya naman nagpaluto siya ng pagkain kay Manang. Alauna na kaya kumukulo na talaga ang tiyan niya. Maaga siyang umuwi ngayon dahil tapos na nila ang team nila ang lahat ng kailangan gawin. Sinadya niya talagang madaliin lahat ng trabaho niya dahil may lakad sila ni Jet. Pero dahil kay Mike mukhang atrasado ang lakad nila. Pagdating sa kwarto niya naligo na siya at nagbihis. Pagkatapos magbihis lumabas na siya ng kwarto at bumalik sa baba. Ma'am Jasmine, luto na ang mga pagkaing pinaluto mo?
Imporma kay Jasmine na isang kasambahay. Narito siya ngayon sa sala, nagbabasa ng novel habang hinihintay matapos si Manang sa pagluluto. Halos 30 minutes din to bago yun natapos. Napahinto siya sa pagpunta sa sala nang maalala niya si Mike. Tumayo siya at lumabas ng main door. Sobrang tirik ang araw. Umuwi na kaya yun? Hindi naman siguro magsistay yun sa labas, lalo na kung ganito kainit, hindi ba? Pinigil niya ang ulo niya. Bakit ba iniisip niya si Mike? Sigurado naman siyang wala na yun sa labas. Lumakad na siya papunta sa dining room nila, pero napahinto na naman siya. At dahil mukhang di titigil ang isip niya kakaisip kay Mike, tinawagan niya yung mga guard sa labas. Hello, pwede bang i-check niyo kung may tao sa labas ng gate? Sige po, ma'am. Di nagtagal, nagtali ulit ang guard. Meron si Sir Mike ho, ma'am. Natampal niya ang noo. Papasukin niyo, utos niya. My God, ang init-init sa labas, hindi pa rin to umalis? Gusto yata nitong matustas sa init ng araw. Tumakbo siya papunta sa kwarto ni Fernan para kumuha ng isang t-shirt nito. Kumuha rin siya ng towel sa kwarto niya. Magkapareho si Fernan at Mike ng bulto ng katawan, kaya alam niya kakasya kay Mike ang t-shirt ng kapatid niya. Pagkababa, naabutan niya si Mike sa sala, nakatayo. Ayaw nitong umupo dahil pawis na pawis ito. Sira ka ba? Bakit di ka pa umuwi? At talagang nagbirad ka pa sa araw? Tingnan mo, pawis na pawis ka na. Habang pinupunasan niya to ng pawis, pinapagalitan niya to. Pati ang likod niya ay basang-basa ng pawis. Nag-aalala tuloy siya na baka magkasakit ito. Iba na kasi ang sikat ngayon ng araw dito sa syudad. Masakit sa balat, hindi katulad noon. Habang pinapanood ni Mike si Jasmine, abala sa pagpupunas ng pawis niya sa leeg, di niya napigilang mapangiti. Asawang-asawang dating nito habang pinapagalitan siya. Sulit ang paghihintay niya sa labas dahil hindi siya nito natiis. Mahal pa rin talaga siya ni Jasmine at kitang-kita niya yon. Napahinto si Jasmine sa ginagawa nang pagtingalay nakatingin sa kanya si Mike nang nakangiti. Natauhan naman siya. Binaton niya sa mukha nitong tuwali at t-shirt na kinuha niya sa kwarto ni Fernan. Ayan, magbihis ka. Baka mamaya magkasakit ka pa, edi konsensyahin pa kita. Pinigilan ni Mike ang matawa ng may tunog dahil baka mainis lalo si Jasmine sa kanya. Kakain ako, total nandito ka naman, kumain ka na rin. Pagkatapos dumayas ka na ha, ayokong maabutan ka pa ni na mommy at daddy dito sa bahay. Buti na lang wala ang parents niya ngayon, kung hindi, pareho silang malilintikan. Yes boss, nakasaludo pang sabi ni Mike kaya naman napairap si Jasmine. Pagdating sa dining area, si Jasmine mismo naghanda ng plato ni Mike. Sanay kasi siya nag-aasikaso dito noon na mag-asawa pa sila nito. Personal niyang inaasikaso noon si Mike. Tumigil lamang siya nang dumating ang kapatid nito. Napailing-iling naman si Manang habang nakatingin sa dalawa. Kaya pala nagpaluto ang amo niya ng gulay. Nariyan sa labas ang dati nitong asawa. Isip-isip nito. Ang daming nakain ni Mike. Ngayon lang siya ulit ginunahan kumain dahil kasabay niya si Jasmine. Nang mapansin naman ni Jasmine na magkanang kumakain si Mike, natuwa ito. Inaamin niya nag-aalala talaga siya dito dahil malaki agad ang ipinayat nito. Mukhang pinapabayaan nito ang sarili nitong mga nakaraan. Kahit ang ninang Marvin niya, ganito din ang sinabi sa kanya. Napapabayaan ng araw ni Mike ang kalusugan nito. Nang makita niyang tapos ito sa pagkain, tinaboy niya kaagad ito. Pwede ka nang umalis at pwede ba? Huwag mo na akong sundan. Ayoko nga, magiging anino mo ko kahit saan. Sagot ni Mike nang nakangiti pa. Salamat nga pala sa pagkain, nabusog ako. Pero mas masarap ang luto mo. Aba, loko tong si Sir Mike ah. Nadamay pang luto ko para magpalakas kay Ma'am Jasmine. Isip-isip ni Manang nang marinig ang sinabi nito. Ngaling-ngaling iba to ni Jasmine ang hawak na kutsara kay Mike. Makulit talaga to. Mukhang wala talaga tong balak tigilan siya. Magpasalamat talaga to dahil hindi niya to matitiis. Pero dapat nga tiniis na lang niya para di na lumaki ang ulo nito. Nang mapansin ni Mike ang masamang tingin ni Jasmine, tinikom niya ang labi niya. Baka mapikon to at magalit pa. Pero kahit lalaki siya, hindi niya maiwasang kiligin. Ang sarap talagang magmahal ni Jasmine kahit galit. Isip-isip niya nang may ngiti sa labi.